Sinabihan kanilang ang mag-isa ay parusa. Nagsinungaling sila. Paano kung ang bagay na palagi mong tinatakasan, ang katahimikan, ang walang laman na kwarto, ang kalungkutang sumusunod sa iyo tulad ng anino, ay hindi sumpa kundi hulmahan? Paano kung ang pagiging mag-isa ay hindi sugat na kailangang galing, kundi sandata na hindi mo pa natutunan gamitin? Pinagmasdan ni Niccolò Machiavelli ang mga lalaki na bumangon at bumagsak sa loob ng maraming dekada sa Renaissance Italy. Pinag-aralan niya ang mga prinsipe na nangguna sa hukbo at mga mangangalakal na nagtatag ng imperyo. At napagtanto niya ang isang bagay na hindi pinag-uusapan ng sinuman. Ang mga lalaking pinakamatagal na humawak ng kapangyarihan ay hindi ang mga napaligiran ng kakampi. Sila ang mga nakaalam kung paano maging mag-isa nang hindi nasisira. May dahilan kung bakit gusto ng lipunan na lagi kang konektado. May dahilan kung bakit sinasabi sa iyo na ang pagiging nag-iisa ay mapanganib, na kailangan mga komunidad ng pagpapatunay ng pakiramdam na kabilang ka. Dahil ang taong kaya tumayo ng mag-isa, hindi mapipigilan. Ngayon, ipapapakita ko sa iyo kung ano ang natuklasan ni Machiavelli, Schopenhauer at Nietzsche tungkol sa kalayaan ng pag-iisa. Mga katotohanang nakakatakot, kaya naman inilibing ang mga ito sa ilalim ng siglo-siglong kondisyonamento ng lipunan. Malalaman mo kung bakit natatakot ang karamihan sa individual na lumalakad ng mag-isa. Maunawaan mo ang estratehiya ng pag-iisa. At sa katapusan, makikita mo ang iyong kalungkutan, hindi bilang kakulangan, kundi bilang kalamangan. Ngunit may katumbas na bayad ang kaalamang ito. Kapag naunawaan mo na ang ibibigay ko sa iyo, hindi ka na makakabalik sa komportableng kasinungalingan na ang koneksyon ay laging mabuti at ang pag-iisa ay laging masama. Magsimula na tayo. Sa Batas 18 ng 48 Laws of Power, inihayag ni Robert Greene ang isa sa pinaka-kontra-intuitibong prinsipyo na nasulat. At sa ibabaw, mukhang taliwas sa lahat ng sinabi ko, ngunit mas malalim ang tinutukoy niya. May pagkakaiba sa pagitan ng estratehikong pag-urong at takot na pagtakas. Ang kuta na itinayo mula sa kahinaan ay nagiging kabaong. Ang kuta na itinayo mula sa lakas ay nagiging laboratorio. Nang itapon si Machiavelli sa exile, pinahirapan, inalis ang lahat ng kanyang ipinagtayo. Hindi siya nagmakaawa, nagtrabaho siya, sumulat siya, at ang The Prince na lumabas sa pagkakataong yun ay nakaligtas sa lahat ng kanyang kaaway. Itanong mo sa sarili mo, alin ang iyong itinatayo? Nakondisyon ka mula pagkabata na katakutan ang pagiging mag-isa. Bawat kwentong bata ay pinarurusahan ang nag-iisang lobo. Ang bayani ay laging may mga kaibigan sa tabi niya. Hindi ito aksidente. Ang lipunan ay umaandar sa pagsunod. Ang ekonomiya ay umaandar sa pagkonsumo. Pareho silang nangangailangan ng isang bagay, na mag-alala ka sa opinyon ng iba. Kung komportable kang mag-isa, titigil ka sa pagbili ng mga bagay para sa imahe. Titigil ka sa pagganap para sa papuri. Titigil ka sa pagiging kapaki-pakinabang na bahagi ng makina ng walang katapusang paghahambing. Kaya kinokontra ka nila. Tinatawag kang may anxiety sa pakikisalamuha. Sinasabi nilang may problema sa iyo. Nag-imbento sila ng mga label para sa isang bagay na maaaring simple lang. Isang isipang hindi nangangailangan ng patuloy na ingay mula sa kawan. Hindi ko itinatanggi ang tunay na paghihirap. Ngunit tinatanong kita, ilang bahagi ng iyong kalungkutan ay tunay na sakit at ilang bahagi ay gawa-gawang kahihiyan? Ang tanong ay hindi, bakit ako nag-iisa? Ang tanong ay, sino ang kumikita kapag naniniwala ako na mali ang pagiging mag-isa? Narito ang nakita ng mga estratehista na hindi kailanman mauunawaan ng karaniwang tao. Ang pag-iisa ang pinagmula ng orihinal na pag-iisip. Si Nietzsche ay umaakyat sa mga bundok ng mag-isa. Naglalakad siya ng oras-oras sa katahimikan habang ang kanyang isipan ay naglalagablab ng mga ideyang magbabago ng pilosopiya. Ang Thus Spoke Zarathustra ay hindi isinulat sa isang sala na puno ng mga intelektual. Isinulat ito sa napakalalim na pag-iisa. Isinulat niya, habang tayo ay tumataas,
mas lumiliit tayo sa paningin ng mga hindi makaunawa. Hindi ito kayabangan, ito ay obserbasyon. Kapag nagsimula kang mag-isip ng mga orihinal na kaisipan, hindi hiniram sa grupo, hindi pinahintulutan ng konsensus, nagiging hindi ka nakikita ng mga nakakakita lamang sa pamamagitan ng mga kolektibong mata. At ito ang iyong kalamangan. Napagtanto ni Machiavelli ang isang uri ng prinsipeng palaging natatalo. Ang taong nangangailangan ng masyadong maraming kakampi. Ang prinsipeng hindi kayang tumayo ng mag-isa ay nagiging bihag ng mga taong umaasa siya. Ang kanyang mga alyansa ay hindi pagpipilian. Kailangan niya ang mga ito. At alam ng lahat. Nalalapat ito sa pagkakaibigan, sa relasyon, sa negosyo. Ang taong natatakot na mag-isa ay magtitiis ng kabastusan na hindi dapat tanggapin. Mananatili siya sa mga relasyong lason ang dulot. Magpapanatili ng mga kaibigan na halos hindi nagtatago ng paghamak. Lahat ng ito dahil ang alternatibo, ang pagiging mag-isa, ay pakiramdam niya ay kamatayan. Ngunit narito ang katotohanang magpapalaya sa iyo. Ang kakayahang maging mag-isa ang pundasyon ng bawat matibay na koneksyon. Kapag kaya mong lumayo, kapag tunay na hindi mo na kailangan ang isang tao, nagbabago ang iyong mga relasyon. Titigil ka sa pagnenegosasyon mula sa kahinaan. Titigil ka sa pagtanggap ng mga mumo. Magsisimula kang makipag-ugnayan mula sa kasaganaan, hindi mula sa kagutuman. Hindi ito manipulasyon, ito ay pisika. Ang pangangailangan ay nagtutulak palayo. Ang sariling kasapatan ay nang-aakit. Pag-usapan natin ang estratehiya. May isang taktika na paboran ni Machiavelli. Isa na kakaunti ang nakakaunawa at mas kaunti pa ang may disiplinang isagawa. Tinatawag ito na strategic retreat. Kapag natatalo ka sa anumang larangan, sosyal, propesyonal, romantiko, ang baguhan ay nagpupursige ng mas desperado. Nagtatampo, nagpapatunay, at pinapanood ang sariling posisyon na lalong lumalala sa bawat galaw. Ang Machiavellian ay gumagawa ng kabaliktaran, umaatras, hindi dahil sa galit, hindi nagpapaalam, hindi gumagawa ng drama. Nagiging mas hindi available lang. Nang ipatapon si Machiavelli noong 1512, tinanggal sa pwesto, pinilit sa kanyang bukid. Hindi siya nagmakaawa para maibalik. Hindi siya nagsulat ng mga desperadong liham. Umatras siya, nagtrabaho siya, sumulat siya. At ang The Prince na lumabas sa exile na yon ay nakaligtas sa bawat isa sa kanyang mga kalaban sa politika. Kapag tunay na umatras ka, 3 bagay ang magaganap. Una, mababawi mo ang iyong pansin. Ang enerhiyang inuubos mo sa mga taong hindi nagpapahalaga sa iyo ay babalik sa iyo. Pangalawa, makakakuha ka ng perspektibo. Ang distansya ay nagbibigay ng kalinawan na pinipigilan ng pagiging malapit. At pangatlo, nagtitrigger ka ng isang sinaunang bagay sa sikuluhihan ng tao. Pinahahalagahan ng mga tao ang nagiging bihirang makuha. Ngunit bumagana lang ito kung tunay ang pag-atras mo. Kung patago kang nagmamasid sa telepono mo, umaasang sagutin ka nila, hindi ka umaatras. Gumaganap ka ng pag-atras habang nananatiling alipin sa isip. Si Schopenhauer ang marahil pinakatapat na pilosopo na nabuhay pagdating sa kalikasan ng tao. Nakita niya na ang karamihan ng pakikipag-ugnayan ng tao ay hindi koneksyon. Ito ay distraksyon mula sa hindi matiis na bigat ng sarili. Ang taong hindi makayanan ang pagiging mag-isa ay tumatakbo mula sa isang bagay sa loob niya. At walang dami ng pakikisalamuha ang makakapuno ng kawalan na yon. Pansamantala lang itong matatakpan. Ngunit ang mga naglinang ng pag-iisa, ang umupo sa kanilang sarili sa dilim at nakaligtas, may isang bagay silang bihirang mayroon. Isang sarili na hindi nakasalalay sa labas. Isang pagkakakilanlan na hindi nangangailangan ng saksi. Tinawag ito ni Schopenhauer na intellectual wealth. Ang kakayahang aliwin ang sarili sa iyong mga sariling pag-iisip. At kinakatakutan ng mga walang ito. Dahil kapag tiningnan kanila, isang taong hindi nangangailangan ng grupo, nakikita nila ang salamin na nagpapakita ng kanilang sariling kawalan. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay na hindi sasabihin ng sinuman sa mukha mo.
Kinamumuhihan ng kawan ang individual na lumalakad ng mag-isa. Hindi dahil pisikal na banta ka sa kanila, kundi dahil banta ka sa kanilang pagkakaroon. Ang iyong pag-iisa ay isang akusasyon. Bawat sandaling gugugulin mo ng komportable sa iyong sariling kumpanya ay tahimik na paghuhusga sa kanilang pagganap sa harap ng iba. Bawat pagkakataong hindi ka sumama sa inuman, hindi ka nakiisa sa chismis, hindi ka naghabol ng papuring ginugugol nila ang buhay nila para makamit, inilalantad mo ang posibilidad na hindi nila kailangang mamuhay ng ganoon. At hindi nila mapapatawad iyon. Kaya kukuntsahin ka nila. Tatratuhin kang parang may diferensya. Tatawaging weird, suplado, walang pakisama. Hayaan mo sila. Gumagana lang ang kapangyarihan ng kawan sa mga gustong pa rin nakabilang. Sa sandaling tunay mong mailabas ang pangangailangan ng kanilang pagtanggap, nagiging walang silbi ang kanilang mga sandata. Ang kanilang paghatol ay nagiging kung ano talaga ito noon pa man, ang matatakot na unggal ng mga hindi makapag-isip ng pagkakaroon sa labas ng kawan. Dumating na tayo sa pangunahing teknik, ang tinatawag ko na transmutation. Ito ang proseso ng pagpapalit ng tingga ng kalungkutan sa ginto ng soberanya. Parang alchemy, ngunit sa loob ng iyong isipan. Karamihan ay hindi nakakumpleto ng pagbabagong ito dahil abala sila sa pagpapagamot ng pag-iisa sa murang distraksyon. Nagni-scroll, nagsuswipe, pinupuno ang bawat tahimik na sandali ng ingay dahil hindi nila kayang harapin ang laman ng katahimikan. Pero nandito ka pa rin, kaya baka handa ka na. Unang yugto, pagkilala. Itigil ang pagturing sa iyong pag-iisa bilang problema. Ang iyong solitude ay hindi sintomas. Ito ay hilaw na materyales. Bawat oras na ginugugol mo ng mag-isa ay isang oras na hindi natamaan ng mga opinyon, inaasahan at proyeksyon ng iba. Ito ay pambihirang-bihirang bagay. Pangalawang yugto, paghuhukay. Sa pag-iisa ng walang pakitang tao, magsisimula kang matuklasan ang mga bahagi ng iyong sarili na iniiwasan mo. Mga takot na pinigilan, mga pagnanasa na tinanggihan, mga anino na nagpanggap na hindi umiiral. Dito umaatras ang karamihan pabalik sa ingay. Masakit ang paghuhukay. Ngunit napagtanto ni Machiavelli na ang lider na hindi nakakakilala sa sariling mga kahinaan ay masisira ng mga ito. Ikatlong yugto, integrasyon. Kinukuha mo ang iyong natuklasan, ang mga takot, sugat, kahihiyang pagnanasa, ang hindi kinikilalang galit, at isinasama mo ito sa iyong malay na pagkakakilanlan. Titigil kang magpanggap na ilaw ka lang. Tinatanggap mo ang dilim at sa makatuwid ay nagkakamit ng kapangyarihan dito. Ika-4 na yugto, konstruksyon. Matapos alisin ang mga dumi ng kondisyonamento, matapos mahukay at ma-integrate ang iyong nakatagong sarili, mayroon ka na ngayong isang bagay na wala sa karamihan, pundasyon. Mula sa pundasyong ito, makakapagtayo ka ng may intensyon, hindi ayon sa inaasahan ng lipunan, hindi sa presyon ng kapwa, hindi sa kung ano ang makakakuha ng pinakamaraming papuri. Nagtatayo ka ayon sa iyong sariling arkitektura. Ito ang ibig sabihin ng pagiging soberano. Ang soberano ay hindi ang naghahari sa iba. Ang soberano ay ang naghahari sa sarili. Ang kaharian niya ay panloob. Ang trono niya ay psikolohikal. Tingnan natin ang transmutasyong ito sa aksyon. Noong 1302, ipinatapon si Dante Alighieri mula sa Florence. Bawal bumalik sa buhay ang kapalit. Nawala ang kanyang katungkulan, ari-arian, tahanan. Libot bansa siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi na nakitang muli ang kanyang lungsod. Karamihan sa mga lalaki ay masisira. Ngunit kinuha ni Dante ang kanyang exile at ginawa itong isang bagay na walang katulad sa kasaysayan, ang Divine Comedy. Ang paglalakbay sa impyerno, purgatorio at paraiso ay hindi lang alegorya. Ito ay autobiografiya. Isang lalaking nawalan ng lahat na bumababa sa sariling kadiliman at lumalabas na naging bago. Ang exile ni Dante ay hindi parusa niya.
Ito ang kanyang kalayaan. Kung nanatili siya sa Florence, nalunod sa mga intrigang pampulitika, mamamatay siya bilang isang menor na politiko na hindi na maalala ng sinuman. Ito ang katotohanang itinatago mula sa iyo. Praktiko na ngayon, paano mo gagamitin ang iyong pag-iisa bilang sandata? Una, magtatag ng mga produktibong ritual. Ang panganib ng walang estrukturang pag-iisa ay ang pag-ikot ng mga madilim na pag-iisip ng walang resolusyon. Ang produktibong pag-iisa ay nangangailangan ng arkitektura, pang-araw-araw na mga gawi na nagpapalit ng iyong oras na mag-isa sa paglika, pagsusulat, pagsasanay, pagtatayo, pag-aaral. Pangalawa, bumuo ng intelektual na samahan. Maaring nag-iisa ka ng pisikal, ngunit hindi mo kailangang maging mag-isa ng intelektual. Ang mga libro ay mga pag-uusap sa pinakamagagaling na isipan na nabuhay. Kapag binabasa mo si Machiavelli, si Marcus Aurelius, si Schopenhauer, nakikipag-usap ka sa mga isipang nakaunawa sa iyong nararanasan. Ikatlo, lumikha ng ebidensya ng iyong pag-unlad. Ang panganib ng pag-iisa ay ang pagkawala ng tanda ng iyong sariling paglago. Harapin ito sa pamamagitan ng paglikha ng mga nakikitang ebidensya, sumulat araw-araw, subaybayan ang iyong pagsasanay, idokumento ang iyong pag-unlad. Kapag bumalik ka sa mga social space at babalik ka, magkakaroon ka ng ipapakita para sa iyong oras sa dilim. Hindi paliwanag, hindi dahilan, mga resulta. Ikaapat, magsanay ng estratehikong pagbabalik. Ang pag-iisa ay isang yugto, hindi isang permanenteng estado. Kapag bumalik ka, gawin ito ng may estratehiya, hindi sa desperadong paghahanap ng koneksyon, kundi nag-aalok ng isang bagay na may halaga. Ang perspektibong nakamit mo, ang mga kasanayang pinaunlad mo, ang kaliwanagang iyong pinagyaman. Narito ang hindi mo maituturo sa anumang self-help book, anumang therapy session, anumang kurso. May mga taong itinakda para lumakad ng mag-isa. Hindi sa habang panahon, hindi nang ganap, kundi mahalagang mag-isa. Hindi sila sira, hindi sila may kulang. Naitatayo lang sila para sa ibang kondisyon. Tulad ng ilang hayop na umuunlad sa arktikong lamig na pumapatay sa iba. Ang iyong utak ay naiiba ang konstitusyon at walang dami ng pagpipilit sa iyong sarili sa hulma ng palabiro, madaldal at laging sosyal ang magbabago ng arkitekturang iyon. Nakita ni Schopenhauer na ang mga ordinaryong tao ay nag-iisip lamang kung paano nila gagastasin ang kanilang oras. Ang taong may talino ay sumusubok na gamitin ito. Marahil hindi ka nag-iisa. Marahil iba lang ang paggamit mo ng iyong oras kaysa sa mga hindi makatahan ng sarili. Saan ka na ngayon? Mag-isa ka. Siguro ngayon, siguro ngayong gabi, siguro bukas. At sa halip na gawin ang pag-iisang iyon bilang isang problema na takas-takasan, makikita mo na ngayon ito bilang isang teritoryong tuklasin. Isang laboratorio na eksperimentuhan, isang hulmahan na humubog sa iyo. Hindi ka pinarurusahan, inihahanda ka. Ang pag-iisang nararanasan mo ay nag-aalis ng lahat ng hindi tunay na ikaw. Ang mga pekeng pagkakakilanlan, ang mga gawa-gawang personalidad, ang mga hiniram na opinyon. Lahat ng ito ay sinusunog sa apoy ng iyong pag-iisa. Ang nananatili ay esensyal. At mula sa esensyang iyon, magtatayo ka ng isang bagay na hindi nangangailangan ng panlabas na pagpapatunay para tumayo. Isang bagay na hindi matitinag ng pagtanggi o pag-abandona. Isang bagay na sayo. Isang bagay na hindi kailanman maibibigay ng papuri ng iba. Ang kalungkutang iyong nararamdaman ay may nakatagong regalo. Kunin mo.